Hello and welcome po. Good afternoon po sa inyong lahat at welcome po sa ating afternoon edition ng Usapang M. At ngayong araw na to, meron tayong pag-uusapan na gusto mo bang malaman? Usapang M po tayo, Usapang Filmek. At kasama ko po ang Supervising Science Research Specialist ng Filmek, all the way from Nueva Ecija. Ayan, walang iba kung hindi si Mr. Jet Molek Subaba. And syempre kasama niya rin po ang kanyang, sino siya, sir? Si Mark Daniel Gutierrez. Siya po ang ayan, sorry Communication Science Research. Ayan, kasama siya ni Sir Jet. Ngayon, pakilala na natin at hayaan naman natin silang bumati sa inyong lahat ngayong hapon, sorry. Sir Jet and Sir Dos. Hello, good afternoon sa mga listeners ng radyo natin na Naga. Ayan. At sa mga viewers naman natin online sa Facebook page ng radyo natin Naga. Hello, magandang hapon sa inyo. Isang mainit na pagbati mula sa Nueva Ecija. Hello po, good afternoon po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Naga. And ayun po. Ayan, medyo parang camera shy. si Sir Mark Daniel, ang gaha niya is Dos. Nickname niya po Dos. So, tawagin natin siyang si Sir Dos. And since mahaba yung pangalan ni Sir Jet Molek, Jet na lang. Yan, si Sir Jet. Sir Jet, dahil sulitin natin ang oras nyo dito sa ating station dahil malayo po ang pinanggalingan nyo all the way from Nueva Ecija. Yes. Ano po ba ang Filmek? Ano po bang ibig sabihin ng Filmek? Okay, ang Filmek, yung literal na meaning ng Filmek ay Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kami po ay ang ahensya ng gobyerno, naka-under po kami sa Department of Agriculture, ahensya po ng Department of Agriculture kung saan nagpo-focus dun sa makatapos ani or post-harvest. At kayo din po sa mechanization or yung mga paggamit ng makinarya sa agrikultura. So kami po ay nag-generate, nag-extend, nagko-commercialize, nagde-deploy ng mga agri-fishery, post-harvest and mechanization technologies, systems, tsaka practices sa lahat po ng commodities, hindi lang po sa rice. Meron din po sa corn, coffee, cassava, at halos lahat, mangga, sa banana. So yan po yung mga trabaho po ng Filmek across all commodities po ang ginagawa ng Filmek. I understand, Sir Jet, na meron kayong special program for the youth or yung tinatawag na youth mechanization. Apo. Ano ba yung youth for mechanization at paano po ba ito na iba sa mga programa na ngayon, sa mga programa po ngayon ng ahensya ng Department of Agriculture? Okay, ang Youth for Mechanization po o Y4M, isa po itong kampanya po ng Filmek na naglalayon po na hikayatin ng ating mga kabataan sa pagsasaka sa pamamagitan po ng mekanisasyon o paggamit po ng makinarya at mga pasilidad. Lalo na po ngayon po kami po ay nagpapamigay. So nauna na po yung phase 1 natapos ng 2024. Nagpapamigay po kami ng mga libreng makinarya sa Filmek, mga libreng fasilidad sa rice production and post-harvest. No? Taon-taon po yan. Pero nagsimula rin po ngayong taon yung phase 2 po nito. Ito po yung Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. So, ito po ay sakop po niya mula paghahanda ng lupa, pagtatanim, pag-aani, maging sa pagpoproseso po ng ating bigas. So, nais po ng programa na i-train, i-mobilize, at saka i-empower po ang ating mga kabataan sa pamamagitan po ng mga skills na may kaugnayan po sa mechanization o paggamit ng makinarya na magagamit naman po nila para po ay ito'y maging income po gamit po ang ating mga makinarya. Kagaya na lang po halimbawa, pwede sila maging machinery operator, pwede po sila maging engine mechanics kung masisira ang mga makinarya natin, pwede rin po sila maging training specialist, or pwede rin silang agripreneur, yung paggawa ng business gamit ang agrikultura, specifically ang mga makinarya. Yung pagsusulong po ng programa po natin na ito
ay hango po sa problema po na kinakaharap po natin dito po sa pagsasaka. Ito po ay na-outline po dun sa Philippine Youth Development Plan. Una po dyan, tumatandang mga magsasaka. Siguro po napabalitaan niyo po yun. Ano po? Meron na po tayong mga datos. Sa amin po, ang datos is 53 years old. Ganon din sa isang pag-aaral ng UP Los Baños. Pero meron pong mga iba rin po na lumalabas sa kanilang datos ay nasa 57 to 59. Ano man po yung tama dito, isa lang po ang pinupunto nito. At ito po ay tumatanda na nga po ang ating pong mga magsasaka. Kung titingnan po natin sa susunod pang 15 or 20 years or ilang pang dekada, kapag nagtuloy-tuloy po ito, maaaring manganib po maging scarce yung ating mga farmers po sa ating sa ground. Nung unti-unti pong ihina at iba po ay mababawasan na po ang ating mga magsasaka. Pangalawa po na naging problema na outline sa Philippine Youth Development Plan ay yung kawalan naman po ng interes. Tugma, ayaw na nung tumatanda na ang magsasaka, tapos yun pala, ayaw naman din ng mga kabataan. So, hindi po sila nag-engage sa agriculture na hindi naman po natin masisisi yung bagong henerasyon kung sa iba nila hilig. Kasi nga, by nature, digital po. Digital na po yung generation natin ngayon. But if we can just show them, naniniwala ko na magagawa natin to if we can show them and guide them into a different path. No? At alam ko na hindi to imposible. Pwede pakita po natin sa kanila actually through this campaign sa paggamit po ng mga makinarya, pwede sila magtanim gamit ang transplanter habang nakikinig sila sa Spotify or sa YouTube Music. Ayan, pwede rin po silang maganda ng lupa gamit ang 4-wheel tractor habang nag-vlog sila or gumagawa ng mga reels. O kaya naman nagpapataba ng kanilang mga pananim gamit yung drone. Ayan, marami po, combine harvester habang sila nag-livestream sa Facebook. So yeah, we should refrain them from pushing them to take the old path. Yung bang yung magtanim ay di biro. So yan, palaging yun ang natin. Maghapong na kayo po. Maghapon na kayo ko. Hindi na po ito, sa mga nakikinig po ng mga youth dyan, hindi na po ito yung gusto nating ipakitang brand o imahe ng agrikultura. So ganito na po sa mga binabanggit natin. Gaya na po nitong Y4M or Youth for Mechanization. At base po sa mga pag-aaral, ilan daw po mga reason po sa mga nakikinig sa mga reason daw ng mga disengagement ng youth natin sa farming ay masyado daw pong laborious, no? And then mababa din po ang income at mataas daw ang production cost. Pero alam nyo ba, sa pamamagitan po ng mga makinaryang ito na pinamimigay natin, maaari pong ma-address ang lahat ng ito. So hindi na po kayo nakabilad sa araw, may mga shed na po yung ating combine harvester, may shed na rin po yung tractor, yung mga transplanter natin. Hindi na kayo hirap, hindi na kayo nasa putik, at hindi na kayo maiinitan. At mas magiging madali po, mabilis po, at mas produktibo ang ating pagsasaka. And finally, if we can get the youth to join our cause, ito pong Y4M, we ensure na yung third problem, ito po yung tinatawag nating food security. Nati-threaten kasi yung food security. Kasi nga naman, kung titignan niyo po yung pattern, tumatanda, walang interest ng youth, sino na po ang gagawa ng pagkain natin sa future? So, yan po yung isa nating ina-address if we will push for youth for mechanization. Remember that if we are talking about food, siyempre, mahalaga po yan. No po? Wala naman po sa atin na optional na kumain. Na pwedeng hindi kakain ngayon, pwedeng sa isang araw ka nakakain, hindi pwede yun, di ba po? So, mahalaga ang pagkain. Kaya naman, hinihikayat po natin yung ating mga kabataan. Ganito po, naiiba yung Youth for Mechanization sa iba pa pong programa ng Department of Agriculture. Masyado po akong madaldal. Sinulit ko po yung Nueva Ecija to Naga na travel namin. So, yun po. Kaya po, naiiba po siya. Ayan, Sir Jet, talaga naman, kahit malayo na ang narating ng ating technology, hindi pa rin kailangan mawala yung talagang touch of human sa ating pagtatanim, Yes, di po ba? yes. Mahalaga pa rin. Talagang sa ating experience po ngayon, kaya siguro ang ating mga kabataan po, ini-engage din sila kahit sa school na magtanim, para yung siguro yung encouragement ma-build na sa kanila na mahalin nila ang lupa. Yeah. Kasi mahalaga na pag nakatanim ka, meron ka talagang aanihin na makakain
Di po ba? So, sa ganitong proseso, Sir Jet, sino-sino ba ang pwedeng maging parte ng programa? At saka yung paano po ba sila pwedeng makasali? Actually, alam niya ni nakasama ko si Dos, ha? Sasagutin niya yan. Ayan, si Sir Dos naman. Sir Dos, sino po ba yung pwedeng maging parte ng ating Y2M? At yung programa po natin, paano po sila pwedeng makasali dito? Ang mga kabataan po na nasa edad 18 hanggang 35 years old po ay maaaring maging parte po ng ating programa. Makakasali po sila sa pamamagitan ng online registration. Pupunta lang po sila sa aming page sa www.rcep.philmec.gov.ph at hanapin po yung Y4M na webpage at doon po ay i-fill out po nila yung online form para makasali po sila sa ating advokasya. Sila po ay maaari ring mapabilang sa mga training course na isinasagawa po ng aming iba't ibang division ng PhilMec. Isa lang po ang mahalagang kwalifikasyon ng Y4M maliban sa edad ay ito po yung pagtangkilik talaga sa paggamit ng mga makinarya. Kaya sa ating pong mga tagapakinig, kung if you are in favor of mechanization, I think po Y4M is for you po. Ayan. So, madali lang naman pala, lalo na yung mga youth natin, very high na sa technology ngayon. Ano po? So, madali lang para mas malaman pa nila kung ano yung mga kailangan nila or kung paano sila pwedeng makasali dito sa programang ito. Ano naman po yung mga plano pa ng PhilMec para dito sa Y2M or Youth for Mechanization? Okay. Yung mga plano pa po ng PhilMec para sa programang ito, actually, meron po kaming hinanda na video po pala. Ayan. So, possible po ba na may pakita natin sa kanila or pwedeng later? Or sige po. Okay. Ngayon na po ba natin ipapakita yung video sa kanila? Sige po, para po mapakita rin po natin yung mga activities na ginagawa po natin. Ayan. Sige. Anuhin lang natin sa ating tech. Ayan. Pwede na po natin ipakita ang video. Ayan. Teka, i-check ko. Nasaan ba yung video dito? Ayun. Ayan, so habang hinihintay po natin yung sige po, sir. Habang hinihintay video, natin. Ayan, sana may mga nanonood ng mga kabataan dito sa Naga, dito sa Bicol area. So if you are listening, ayan, baka ito na ang calling mo. So you are very free to join our advocacy. So ulitin lang ano na nga yung natin yung www.rcep.philmec.gov.ph. So yun lang po, through online registration. Ayan. So, I think ready na po ang ating video. Okay. Ayan. So, ayan. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang advokasya ng PhilMec sa panghihikayat ng mga kabataan sa pagsasaka na tinatawag na Youth for Mechanization o Y4M. Ayon sa pinakabagong datos na hango sa pananaliksik ng University of the Philippines, Los Baños, ang karaniwang edad ng mga magsasaka ngayon ay 53 years old. Kung hindi magbabago ang trend na ito, inaasahang sa susunod na 15 taon pa ay tuluyan ng tatanda at kakaunti na lang ang mga magsasaka. Kasunod nito, manganganib din ang pambansang seguridad sa pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang hirap ng trabaho sa bukid at ang mababang kita ang ilan sa mga dahilan ng pagkawala ng interes ng mga kabataan sa pagsasaka. Bilang
pangunahing ahensya ng mekanisasyon sa Pilipinas, nakikita ng PhilMec ang malaking potensyal ng mekanisasyon o paggamit ng mga makinarya upang maengganyo ang mga kabataan sa agrikultura. Ang pagpapakita sa mga kabataan ng mga magagandang benepisyo ng paggamit ng makinarya ay magandang paraan na sila'y mahikayat. Mula sa pagpapagaan at pagpapabilis ng gawaing bukid hanggang sa pagkakaroon ng mas mataas na ani sa mas murang halaga ay ilan lamang sa magagandang pakinabang ng mekanisasyon. Layunin ng Y4M na mabago ang imahe ng agrikultura sa pananaw ng mga kabataan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makinarya mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa paggigiling. Hindi kalabaw, kundi 4-wheel drive tractors na ang gamit ngayon. Hindi na maghapon na kayo po dahil sa mechanical rice transplanters o precision seeders sa pagtatanim. Goodbye na sa kari dahil narito na ang rice combine harvesters. Wala na ring highway drying dahil sa mechanical dryers at mas marami na ang masasalba sa makabagong mga rice mills. Isa sa puso ng isang Y4M advocate ang ACT's commitment. A. Para sa adoption. Hinihikayat ng mga advocates na tangkilikin ang paggamit ng mga makinarya sa pagsasaka. C. Para sa champion. Himukin ang iba pang mga kabataan na bumalik sa pagsasaka sa pamamagitan ng mekanisasyon. C. Para sa connection. Makilahok sa isa sa mga networks ng Y4M na bubuuin ng programa batay sa kanilang interes. D. Para sa training. Magsanay ng mga kaalaman ukol sa mekanisasyon. S. Para sa support. Ipahayag ang suporta sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa mekanisasyon at pagsasaka. Maisasakatuparan ang programang Y4M sa pamamagitan ng pagtatatag ng iba't ibang networks sa ilalim ng advokasya. Ang mga networks na ito ay gagawin sa pamamagitan ng online registration ng mga interesadong kabataan, mga young professionals at mga anak ng magsasaka. Kabilang sa mga networks na ito ay ang Young Machinery Operators Network para sa mga kabataang nagpapaandar ng mga makinaryang pangbukid. Young Small Engine Mechanics Network para sa mga kabataang mekaniko ng mga makinaryang pangbukid. Young Mechanization Specialist Network, mga kabataang may talento sa pagtuturo na handang magsanay. Young Farmers Network, mga miyembro o magsasakang anak ng miyembro ng FCAs na benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. At Young Agripreneurs Network, mga kabataang nagka-custom servicing gamit ang makinaryang pansaka. Ito ay bukas para sa mga kabataan mula 18 hanggang 35 years old. Sumali ka na! Layunin ng PhilMec na baguhin ang kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. Kaya naman, nais itong magsimula sa kinabukasan ng bayan, ang mga kabataan. Ito ang Youth for Mechanization. Ito ang kinabukasan ng magsasakang Pilipino. Ayan, napakaganda ng video at very educational. Ano po? So ano pa po yung mga plano ng PhilMec sa programang ito? Okay, alright. So sa mga nakikinig po sa atin, pinabalak po ng PhilMec, especially po this year, gaya po ng napanood po natin, nabanggit na rin po natin kanina, maliban po sa rebranding po ng image ay gagawa po tayo ng mga networks. Okay, mga networks po sa iba't iba po na mga field of skills, gaya po na nabanggit kanina, pwedeng operator, pwedeng mekaniko, pwedeng pong agripreneur, pwedeng specialist or tagapagturo, and so on. Gusto rin po natin makabuo po ng mga kooperatiba ng mga young farmers or mga anak ng farmers, especially po yung mga RCEP beneficiaries po natin. Gayon din po yung
gusto rin po natin na makabuo sa mga eskwelahan pa lang, no, ma-encourage na po natin sila sa mga colleges or mga senior high schools na mga organizations who advocates youth for mechanization. Ang mga magre-register po dito, i-organize po ni PhilMech sa iba't iba po ng mga networks at sila po ay dadaan po sa mga training courses. So ito po mga training courses na to will enable them to gain income, no? Halimbawa, pag natuto ka magpatakbo ng machine, so pwede na po kayong maging operator ng mga makinarya na ito. And pinaplan din po natin na to partner with LGUs, ayan, para maka-organize po tayo ng mga, yun nga, nabanggit ko kanina, mga service-based cooperatives, and then partner with SUCs para naman po sa mga student organizations. And gusto rin natin na kasi gusto natin ma-penetrate yung mga campuses. Sabi nga ng isang Christian movement, if we can change the campus, we can change the world. And finally, we would like to make a mobile phone. Dito po, meron po tayong Grab, may Food Panda, ganyan, no? So gusto natin na itong mga network na binuo natin, pwede na lang silang i-book via mobile phone. Na kung sakali, meron kang lupa, hindi mo kayang araruhin, i-book mo yung service halimbawa ng isang youth na merong tractor, ang kanilang kooperatiba, so siya na po yung magsa-service dun sa inyo. So ikaw, nakatayo ka na lang dun. Hanggang i-harvest yon, siya na yung bahala. Kung kailangan nyo naman po ng speaker sa mga farm school nyo, pwede nyo rin i-book dun yung mga training specialist na na-train ni PhilMech ng mga youth, para sa gayon, kikita rin po sila. So lahat po ng kikitain nila, iniisip natin na wala pong kukuhanin ng PhilMech. We will just use this mobile application platform so they can gain more income habang sila po ay bata pa. So that's how we can entice them. No? We add incentives pagdating po dito sa mechanization. So yun po ang nakikita nating future nitong Y4M na mga gagawin po natin in the next more years. Sir Jet, nabanggit po kanina yung RCEF. Ano po ba yung RCEF? Ano po? And paano po makaka-avail yung mga rice farmers natin dito? Oo, maganda na tanong yan. Sige, sagutin ko yung sa RCEF, sagutin naman ni Dos yung sa pag-avail. Bali yung RCEF po, ito po yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito po ay principally authored ni Senator Cynthia A. Villar. So ito po yung Republic Act 11203 o tinatawag nating na Rice Tariffication Law. And just December 7, so pinirmahan po ni President Marcos yung amendment ng pag-extend po nitong multi-billion po ito. So malaki po yung pondo niya. Sa una pong phase, nasa 60 billion kasi 10 billion a year. Pero come this phase 2 ng ating RCEF, nasa 30 billion a year na po siya. So 6 years, so that's 180 billion. Tama po ba? Hindi mo nunong sa math, no? So, ganun po kalaki yung ina-expect natin in the next 6 years para po dito sa programa na ito. Okay? So, para naman po sa mga nakikinig dyan na mga farmers, rice farmers, ito po yung mga ilang mga kailangan po natin kung gusto nyo po mag-avail, maging part ng programa. Pero isa lang pong paalala namin, be part of a cooperative. Hindi pwedeng mag-isa kasi ibinibigay ng gobyerno sa isang tao lang. It should be a cooperative, an eligible cooperative or association. Si Sir Dos po will continue kung ano po yung mga requirements natin dito. So, ayun nga po, para makapag-avail po tayo ng mga makinarya under sa RCEP, kailangan po ay party po tayo ng isang kooperatiba. So, pag meron po na po tayong kooperatiba, kailangan po natin magpasa sa PhilMech ng letter of intent. And then, pag napasa po natin yon, meron pong division ang PhilMech na ang pangalan po, tinatawag po is FMFOD. Sila po yung division na in charge sa pagbabalidate po sa ating mga FCA kung qualified po ba sila. Yung facility management and field operations division. Yes po. Then, yun nga po, pangatlong step po, yung mga pinas po nating mga papel, mga requirements ay i-validate po nila. So pupuntahan po sila ng ating mga
tawag dito, Mga cluster staff, cluster team po. Then after po nun, habang ini-interview syempre po ng ating mga cluster staff, ay binabalidate na rin po nila, ginegradean na rin po nila kung meron nga po bang machinery shed ditong ating mga FCA para pag binigyan po ng makinarya itong ating FCA ay meron po silang mapaglalagakan. So after po nun, mag-execute na po sila ng MOA, Memorandum of Agreement po, and then syempre i-brief na rin po sila, and then magkakantak na rin po ng capacity building, and ayun po, magkakaroon na rin po ng i-deliver na rin po sa kanila kung halimbawa po, depende po sa machinery, kung RPS po ito, kung post-harvest facility, kasi ini-install din po ito mismo dun sa mismong lugar po ng FCA. So, ayun po, hanggang sa may turnover na rin po sa ating mga FCA, yung mga makinarya. And after po nun, ang pinakamahalaga po isa, nagkakaroon din po kami ng tawag dito, evaluation, yung feedback and evaluation pagkatapos yung monitoring po ng record po. Kung ginagamit po ba, kung maayos po bang tawag dito, napapatakbo or So yeah, minomonitor po kasi yun. Hindi pwedeng one time bibigay tapos hindi na namin binabalikan. Yes For po. sustainability po, we have to monitor kung ginagamit ito. Ganun po ka-seryoso yung PhilMec when it comes to this intervention. Kasi natutunan rin tayo sa nakaraan na nakikita natin yung iba hindi talaga dahil bigay, so hindi talaga inaalagaan. Hindi So meron, iniingatan. meron po talaga ng responsibilidad sila, and kami naman po, we have to be merong accountability on our part, so we have to check them from time to time. Yun. Sa mga interesado po, kailangan lang po ng una Yes po, po. letter of intent. Yes po, letter of intent po at resolution mula sa samahan ng mga magsasaka. Pangalawa po, yung katunayan o katibayan na or yung accreditation po nila mula sa DA. DA. And pangatlo po, information po tungkol sa mga magsasaka and Profile. profile po nila. And yung listahan po ng mga miyembro na may kaakibat ng lupang sinasaka po. And yung panguli po is yung listahan ng mga makinaryang meron po sila. Opo. Tapos sa mga technical requirements po, kailangan po merong at least po ay hindi bababa sa 50 hectare po yung pagmamay-aring lupa ng kooperatiba. Hindi lang ng isang tao, ng buong samahan. And then napapaligiran po ng mga barangay na merong ilang hektarya. 100 ko yun. Yun, 100 po na hektarya. And may kakayahan po syempre na gumamit at mag-maintain po. Kasi po alam niyo po ba na meron din kaming binabawi. No? Meron po tayong pero napakalit na percentage lang yan kasi yung ating mga beneficiaries alam nila when it comes to PhilMec, pagdating sa RSF, alam nila na minomonitor ito. So on their part, they're really doing their part to maintain, no, to sustain yung ating mga libreng makinarya. Yes, kuya. Idagdag ko lang din po na kung wala po silang machinery shed, dapat handa rin po silang maglaan ng mga garahe po para sa matatanggap nilang makinarya. Oo. And then, handa rin po silang pamahalaan o kaya maki-cooperate din po sa anumang pong alituntunin ng ating, sumunod sa anumang alituntunin po ng programa. So, ganun lang po siya. And pwede na po kayong maka-receive ng mga libreng makinarya mula sa RSF. Basta makinaryang RSF, Libre. libre. Ayan. Mga sirs, may tanong lang po tayo dito para daw malinawan lang. Kung mga rice farmers lang daw po ba ang pwedeng mag-avail ng mga yan from PhilMec? Or paano naman daw po yung ibang farmers like yung coconut farmers, yung mga vegetable fruits? Pwede din po ba sila mag-apply para magkaroon din sila ng mga makinarya? Hindi po. Kasi po ang RCEP po is for rice lang po siya. Opo, pero meron din naman mga iba rin naman mga programa po. For example, yung coconut Farmers and Industry Development Fund, yung Coco Levy. Meron po tayong mga binibigay doon for mga coconut farmers na mga facilities. Multi-million facilities din po ito. Shared processing facilities para sa mga coconut farmers,
na pwede rin na coconut farmers na may cacao production, coconut farmers na may coffee production, at iba pang mga commodities na ini-intercrop nila with coconut. So yun po, pwede po yan. Yun yung pong pwede nilang ma-avail. Siguro pwede natin pag-usapan yan, sir, kapag bumalik kayo dito sa Naga. Yes, iba na Ano naman po, topic para naman mabuhay-buhayan ang iba nating mga farmers na meron palang nakalaan ang ating gobyerno para makasabay sila sa teknolohiya ng ating panahon. Yes, Ayan. tama. Sir, baka nakita ko po sa ating live dito Yes. sa ating FB page na maraming nagpapa-shoutout. So, Oo. kayo na po ang bahalang mag-shoutout sa kanila. Una dyan, nandyan yung mama ko, nakita ko. Si Ming Subaba. Hello. So, nanonood po siya from San Jose City. Nakita rin namin dyan si Christine Ang, office mate namin siya, watching from, Muñoz, Nueva Ecija. And Jonah Paulo. Kuya. Jonah Paulo, ayun, mga office mates po namin to, ganun po sila ka-supportive sa amin. And hello din po kay Sir John Paul, ayun, Pedraza. Alright, and June Lavadia. So, nasabi niya, nice topic daw. Okay, and then, yun, sino pa po ba? Ayan, meron din po, ayan. Yun lang naman po yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Siyempre, gusto namin mag-shoutout. Una po, mag-thank you sa amin pong director na nagpadala sa amin dito sa Naga. Actually, ang talagang layunin namin dito is to attend yung FAO, yung Food and Agriculture Organization na training seminar na kung saan speaker po dapat doon si Dr. Elvindia. So we are thankful for his trust na kami po yung pinadala po dito. And of course, yung mga management committee ng PhilMec and lahat ng mga staff, especially sa aming division. Bagitin mo na, division natin. Applied Communication Division. Ayan, yung mga taga-ACD, hello po sa inyo, yung mga taga-STIPS. Ayan, sa mga taga-San Jose, ayan, artista na kami. Biro lang po. Ayan. So, baka yung part 2 natin, Sir Jet, mangyari sa September. Yes, Ano po, we're looking sana, forward to that. sana po makabalik kayo dito sa Naga and maka-join kayo sa aming Nego Show this coming September 2025. Surely, we will be part of it. And magpapamigay kami ng mga libreng mga journals sa lahat ng students, mga youth who will join us dun sa Nego Show na yon. Ayan. So, ayan po mga kaibigan, mga Mariko at mga Parikoy, sa Huwag Mawala ng Pag-asa, lalo na po sa ating mga rice farmers, merong programa ang ating gobyerno para mapanatili ang ating pagtatanim, lalo na po ng bigas, ng palay, kasi importante po yan para sa ating mga Pilipino. Ito po ang ating programang Usapang M. Gusto mo bang malaman kung ano ang latest? Ako po si Mama Jana, nakasama ko po ang mga taga-PhilMec all the way from Nueva Ecija, si Sir Mark Daniel Gutierrez at syempre si Sir Jet Molek Subaba. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming programa, and God be all the glory. Thank you! Bye-bye po! Ano man ang ginigibo mo, yaunsain ka man, maayo sa mood, suya, maugma, buksan mo na ang radyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Get ready for Karakantaan mo sa na yan. Karakantaan mo sa nayan. Karakantaan mo sa nayan. Karakantaan mo sa nayan. Sa radyo natin FM Naga. Radyo natin nationwide. Karakantaan mo sa nayan. Si Kuya Bandaw, your friend, Yuri Joe.